Yan. Isa yun sa palatandaan kapag ang kalabasa ay matigas na, madali na siyang putulin kasi brittle na to. Ito, yung tangkay o calyx. Good morning mga ka-garden, welcome back sa Garden of Kuya Koy. Tayo mamimitas ng kalabasa sa ngayong umaga. Ito yung aking taniman ng kalabasa. Ito ay napapaligiran ng marigold. At saka yung aking kalabasa ay ito na. Nasa edad na para pitasan ng bunga. May mapapansin may mga damo na, no? Kasi ang kalabasa ay sensitibo sa galaw o distorbo. Kinakailangan kapag nakapag-apply na tayo ng huling pataba sa gulang na 1 buwan. Ibig sabihin yung halaman ay kusa na gumagapang at nagsisimulang mamulaklak. Kinakailangan ay hindi na natin distorbohin yung halaman. Sapagkat kapag na-distorbo natin, ang pamumunga ay naaapektuhan. Hindi nabubuo. Locally tinatawag namin dito nalulusa. Ibig sabihin, nabubulok yung mga bunga. Na-abort. Kaya ito, makapal na makapal yung ating kalabasa kasama ng mga tumubong damo sa kanal ng mga plots. Kapag ganito ang kalabasa ay hindi pa pwedeng i-harvest, pitasin. Sapagkat mura pa to. Ang ganitong kulay. So, ito ay lalaki pa. Kaya hayaan muna natin yan. About 2 weeks time, pwede na itong i-harvest. Ito approximately 3 weeks bago natin mapipitas. Ito naman ay 4 weeks. Ayan. Pero ito pwede na itong i-harvest. Pwede na ito. Ito after a week pa. Ito pwede na rin. Ito pwede na rin. Pero sa kadahilan ng hindi naman tayo nagmamadali sa pagpitas, pwede pa to after 5 days. Ito. Okay na to. Yan. Isa yun sa palatandaan kapag ang kalabasa ay matigas na, madali na siyang putulin kasi brittle na to. Ito, yung tangkay o calyx, madali nang putulin kasi matigas na. Okay na yung ating napitas. Mahigit na sigurong 50 kilos. Kaya pwede nang ibenta. Pasanin lang natin pa punta dun sa ating kubo. Second harvest ng ating kalabasa.
Yan. Not bad. All good. Tingnan nyo, ganda ng bunga oh. Pinipili ko lang yung mga pwede nang i-harvest. Kasi yung pagbunga hindi naman sabay-sabay. Yan oh. Ganda, di ba? Dalawang klaseng binhi ito. Ito yung mga una kong tinanim mo. Ito yung Gracia. Yan, yung mga small to medium lang na variety ng kalabasa. Pero dahil sa kulang yung tumubo doon sa aking content tungkol sa kalabasa na itinanim sa madamong taniman, nagtanim ako ulit ng panibagong variety. Ito na yung Suprema, yung malalaki. Ito. Ang kagandahan kasi kahit huli nang naitanim yung Suprema ay nakahabol pa rin dun sa una kong tinanim na Gracia. Kaya sumasabay din sa pagpitas. Tingnan yung pinagkaiba oh. Ito yung Gracia, ito yung Suprema. Kaya makikita nyo no, kasi yung Gracia medyo hinog na, yung Suprema ay maniba lang. Pero kapag ganito na yung itsura ng kalabasa, ay kusa na rin itong matitigas sa display sa tindahan. Kaya no issue. Walang problema. So, tulad dito, oh, titigas na rin to kapag hindi pa ito nabili sa market. Yan o, titigas na lang to, nakusa. Kahit wala na sa puno. Yan ang kagandahan ng kalabasa kapag pinitas natin na medyo matigas na. Walang problema sa market. Hindi siya mabubulok. Yung unang pitasan, nakapitas tayo ng more than 50 kilos. So, sa gastos break even na. Ito, ay kita na to. Approximately, siguro mga 3 pitasan pa o kaya hanggang 5 pitasan pa. Kasi may nakikita pa akong mga ganito palang kalaki oh. So, ibig sabihin na after 2 to 3 weeks, mamimitas pa tayo ng kalabasa. So ito, kita na to. Huwag na ninyong isama yung pagod nung nagtanim kasi yung pagod, sabi nga ng mga pinsan ko dito na magsasaka, itinutulog na lang. Kaya yung pagod ko sa pagbubungkal, sa paghahawan, paglagay ng pataba, pag-spray, tinutulog na lang yun. Okay. Kaya hindi ko pa napitasan lahat, pero sa ngayon, pwede na itong i-market. Ang presyo sa retail ay 25 to 30 pesos. So kung halimbawa 40 pesos, 40 kilos to. So meron na tayong 800 pesos sa kalabasa lang. So not bad, di ba? Okay na rin. Ayan. Sana baligdagan ko pa to kasi hindi ko pa napitasan lahat. Siguro makakapitas pa ako ng mga 10 kilo. Approximately mga 5 piraso. Average na 2 kilos per piece. Okay? Alright, stay tuned. Dahil namitas tayo ng kalabasa, gusto natin magkaroon ng pakbit set. Kaya ito, meron balatong na pwede natin pitasin. Dami mamungang balatong. Kahit madamo, okay lang siya. Ito yung tinamnan ko ng pakwan. Yung pataba ng pakwan ay sinipsip naman ng balatong kaya ang ganda ng tubo. Ito yung aking relay plant sa pakwan. Okay, kalabasa, number 1, number 2, balatong o sitaw.
Subukan natin timbangin. Okay, sabihin natin ito yung average na size ng kalabasa. .2 kilos. 2 kilos and 200 grams. So, average 2 kilos. So, nandito na yung ating mga napitas na kalabasa. Ito ay pinitas natin sa around 300 square meters lang yung area ng lupa. Pero kalahati pa lang yung namumunga nun. So, 3 batch yung aking pananim. Una ay yung ito, yung mga maliliit tulad nito, grasya. Na-disgrasya yung aking mga punla, kaya ating tumubo ay siguro mga 30% lang. Hindi nagtanim ako ulit after a week na hindi nabuhay yung mga unang tinanim. Ito na yung mga Suprema F1. Yan, tingnan natin yung timbang ng Suprema F1. Yan, mahigit din 2 kilos, 2.5 kilos. Yan, mayroon pang mas malalaki dito. Pero sabihin natin yung average is 2.5. Samantalang yung itong grasya, yan, approximately 1 kilo. Ito nga less than 1 kilo 900 grams. So okay na no. Ito yung ating kalabasa. So magkukolekta tayo ng mga gulay na sangkap para sa pakbit. Meron na akong pinitas na balatong bush sitaw, and then mamimitas pa tayo ng okra. Ano pa ba ang kailangang ihalo? Okra, ampalaya. Yun na yun. Kalabasa, sitaw, okra, ampalaya, at konting sili. Okay? Okra. Pangalawang sayang. Oversize na ang ating okra, pero anyway, ihalo natin sa pakbit, pwede pa to. Bali, mayroon pa ako ditong kalabasang itinanim mo. Ito, last crop na to. At mayroon ding tanim okra. Oversize na. Pero kung sa pakbit, pwede pa yan kasi hihiwa-hiwain lang naman. Ito, okay pa to. Mura pa to. Ito, tinamaan ng mga white flies. Ito, abutin ko na. Nasisimula pa lang mamunga yung ating kalabasa. Tatagal pa ito ng 1 buwan bago tayo maka-harvest. At pagkatapos ng kalabasa ay tatamnan na natin ng palay. Haba na, dapat kahapon pa ito napitas.
Wala na. Tigas na. Dalawa magkasunod na bunga. Oh. Hindi na napitas. Hindi napitasan kaya yan. Tigas na. Ito. Pwede. Doon sa kabila. Oh. Ganun din. Ganda ng bunga ng okra. Malalaki. Matataba. Nga lang, sa dami ng mga minimintay nating halaman, ay nakakaligtaan nating pitasan ng araw-araw. But marami nag-oversize. But anyway, nasubukan ko na kasing magpatubo ng okra galing din sa buto mismo ng tanim. Kaya ito, parang hindi na ito. Yan ang yung mga buto ay nagsishape na sa ibabaw sa balat ng okra. So hindi na ito pwede. Ano sinasabi ko kanina tungkol sa okra, kapag nakalipas hindi natin napitasan at tumigas tulad nito, oh, yun ay patutuyuin na lang natin sa puno para mayroon tayong mapagkunan ng pantanim. Kadalasan kasi yung okra ay binibili lang natin yung buto sa agri-supply, kasi kapag binili natin yung buto ay maganda yung tubo. Nagkataon mayroon akong naunang tanim ditong okra na natuyo yung bunga. Ibig sabihin ay nahinog sa puno dahil hindi napitas. Ngayon hindi ko pinitas, kusa na nabulok at tumubo yung buto. Nang tumubo yung buto ay magaganda naman yung bunga. Kasi nung nilagyan ko ng pataba yung pipino, tumubo siya dun sa may puno ng pipino. Kaya namunga ng maganda. So ibig sabihin, proper nutrition lang naman ang kailangan. Kahit kumuha tayo ng buto dun sa mismong tanim natin na okra. So ito, tulad nito, oh, ang ganda ng bunga, di ba? Napakalusog. So patutuyuin, pahihinugin natin to, and then kapag brown na yung kulay, pwede natin kunan ng buto para itanim. So doon ko na-discover by incident, dahil doon sa okra na tumubo sa puno mismo ng pipino, na kapag nalalagyan pala ng pataba, wala namang issue kung ito ay locally produced o kaya binili natin sa mga agri-supply. So proper nutrition lang naman ang kailangan ng halaman. Kaya itong yung mga tumigas ng bunga ng okra, yan o. Mga malalaki o. Yan o, magkasunod. Yan, patutuyuin lang natin dyan, papahinugin natin, kukunin natin yung buto para maitanim. Yan. May konting sili pa dito. Ayan, may lapnos oh. Ayan, sapnos. Yan ang problema. Kaya isa-sacrifice ko na itong mga sili na to kahit namumunga, kasi majority naman ay may lapnos. So useless din kung hahayaan ko siyang mamunga dito at saka patuloy pa rin ako magtatanim dito sa lupa na infected na. Sayang. Sayang ng lupa, sayang ng panahon. So lilinisin ko to after 1 month. After na ma-harvest tong bunga ng kalabasa, and then tatamnan ko ng palay. Crop rotation. Para ma-neutralize ulit yung lupa. Kasi yung palay, di ba, kailangan mababad mo sa tubig yung lupa bago mo tamnan ng palay. So yung mga bacteria ay na-neutralize. Nababawasan yung population. At may mga bacteria na nagiging pagkain ng tanim na palay. Kaya okay. Meron pa akong mga pantanim na kamote dito. Yun o. Ililipat ko to doon. Ito kasi tinatanggalan ko na ng yung baging ng kamote kasi tatamnan ko nga ng palay. Malalaki yung mga root crop na kuha ko dito. Pero yung iba ay tinatawag namin bansod. Yung mga meron ng yung mabaho na, yung pinagkainan na ng bakterya. Yan pa oh. Laki. Laki niya. Yan, yung aking boots. Yan. Kalahati ng aking boots ay yung sukat ng kamote. Yan meron pang isa. Ito, malinis pa to. Pwede. Dito ka. Alright. Oops. Tanggal. Tira.
Tanggal ang sabitan ng balde. Yan. Patuloy tayo sa pamimitas ng okra na nakaligtaan natin pitasan kahapon. Oversize na. Tingnan natin, pwede pa itong may slice para ihalo sa pakbit. Yan, punta ng ating kalabasa na napakataba ng tubo. Hindi ko na to nilalagyan ng pataba. Doon lang sa first 3 weeks ako naglagay ng pataba. Ngayon yun, yung kumalat na yung ugat ng nakalabasa, yung mga pataba sa talong, sa talim na talong at sili na hindi na-consume ng halaman na yon, ay sinipsip naman ng kalabasa. Kaya maganda yung kalabasa na panghuling crop. You know. Doki-doks. Kailangang iingat sa pagtapak kasi baka matapakan natin yung mga vines ng kalabasa. Yung mga bulaklak pero lalaking bulaklak yan. Yung babaeng bulaklak ay parang corona. Ito lalaki din. Saan ba? Okra ito. Ito pa. Supposed to be, hindi na tayo maglalakad-lakad dito sa tanim na kalabasa kasi sensitive nga ang kalabasa eh. Pero dahil sa meron tayong okra, kinakailangan nating suungin to para hindi masayang yung bunga ng okra. Si Super Mario ay namitas ng ampalaya ngayon na ganda, naka mahigit 30 kilos pa siya, 3 runner. Ayos yung ampalaya ni Super Mario. First time niya magtanim ng ampalaya pero nakuha niya yung tamang pamamaraan ng pagtanim. Nanonood lang siya ng mga video sa YouTube at sinundan niya yung mga instruction na naandun at okay resulta ng kanyang pagtanim. Sa akin naman ay hindi ganoon ka successful dahil masiksik yung aking pagkatanim at pintaktin ng mga fruit fly. Actually acceptable naman yung spacing ko eh. Ang diferensya para naging bait yung tanim kong ampalaya dun sa tanim ni Super Mario kasi mas malapit ako sa nyugan eh. Katabi mismo ng nyugan yung aking ampalaya kaya naging pain sa mga fruit flies, nagamo-gamo at na-minimize yung pagdapo ng mga insekto na yun sa taniman ni Super Mario. Ganoon talaga. Sabi nga, kapag magtanim ka na marami para yung malapit dun sa tirahan ng mga insekto ay yung magsisilbing pagkain ng insekto at yung mga nasa gitna ay hindi maaano. Yan, medyo masukal na dito kapal ng kalabasa. Oops. Dahil sa sukal ng kalabasa ay hindi na natin mapitasan yung okra. Wala na, matigas na to. Pitas tayo ng konting ampalaya. Yung ating mga balatong hindi ko na pinipitasan to, pinamimigay ko na lang. Tapos na yung cropping ko sa ampalaya. Pangit na yung mga bunga Pangit na ang bunga ng ating ampalaya. Pero kahit pa paano, meron pa tayong pipitas na panggulay. Last time namitas ako 8 kilos na lang yung aking napitas na good quality ampalaya. Yan, tingnan nyo.
May mga net bags na akong bakante dito. Ito, meron pa. Against the light. One, two, dalawang dangkal. Yan. Meron tayong pampakbit. Ito, pwede. Baluktot. Pwede na. Saan pa ba? Yan. Dalawa. Tatlo. Grabe dito yung grabe fruit fly sa aking taniman na ampalaya. Kahit naka-net bag na, nauunahan pa rin kami. So, ibig sabihin, bago namin nabalutan ng net bag ay nakagat na, nabansukan na ng mga fruit fly. So, unahan to. Dapat mayroon pang bulaklak, mababalot. Kailangan balutan mo na. Kasi pag hindi mo nabalutan ka agad, uunahan ka na ng fruit fly. Kahit mag-spray ka, tulad no, nag-spray ako ng gabi, kinabukasan, mayroon na naman. Kaya, matindi ang laban sa insekto dito sa aking taniman. Ito yung aking sitaw ay tapos na. Yung aking relay na ampalaya, siya namang yun o, nagsisimula na gumapang sa trellis. Yan. Okay. Yan ang aking relay plant sa sitaw ay ang ampalaya. Yan. Okay. Yun. So, meron na akong set na kailangan kong mga gulay sa pakbet. Ayan o, may ampalaya, may okra, meron ako ng pitas na sitaw doon, at saka yung kalabasa, syempre naman. Major crop natin sa ngayon ay kalabasa. Ito, meron pa tayong okra. Yun ang kagandahan kapag iba-iba yung ating mga pananim kasi nakakapagkumpleto tayo sa ating pakbet. Oops, ito, tigas na. Ayan. Medyo kailangan masusi yung ating pagpitas ng okra kasi pati yung mga maliliit na sangay namumunga. Tulad niyan, no? Yan. Kailangan yun. Titingnan mo ulit yung dinaanan mo kasi meron kang yun, mamimiss na bunga. Okay, ang okra kasi dapat araw-araw pinipitasan. Kahapon namitas na ako dito, pero meron namang mga bunga na pwedeng pitasin. Ito, tingnan nyo, kapag hindi na spray, yan, kinakagat ng white fly. Yan o, white fly. And yan, napakapangit na ng bunga. Yan, ito, pwede ito. Okay, so ito yung aking relay plant na ampalaya o. Tulad niya, no? Sisinop natin. Medyo malalayo yung aking pagtatanim dito. Yung plot ay mayroong distansya na around 2 meters. Ano ito? Half a meter. Yung tanim is around 2 meters yung agwat. Yung pagitan. And then dito naman ay approximately 2 meters din. So medyo may space. Meron siyang space dito sa taas para gumapang at hindi magsiksikan yung mga baging, para hindi rin mag-build up yung mga insekto. At yun, susundin natin kung ano yung programa sa pag-maintain ng mga ampalaya. Kung every 3 days kinakailangan mag-spray, mag-spray tayo every 3 days. Kahapon nakapag-spray pa lang ako nito kasi may napansin na naman akong mga aphid sa ilalim ng dahon. Ayan. Ito, may konting deficiency. At ang kinatatakot ko sa ampalaya kapag nagkaroon ng deficiency sa pataba ay nagiging barako. Yun ang napansin ko doon sa kabila. 3 pa naman na magkakasunod na puno, puro barako. So sayang ng pataba, sayang ng espasyo, hindi lang naman mamumunga. Yun, yung ganito kalalagay ko pa lang ng pataba pero bakit naninilaw? Yun, nitrogen deficient. At saka ano ba to?
boron deficient. Ayan. Pero yung dito sa taas okay na. Naka-recover na siya dahil mataba na. No? Na sip-sip na yung pataba na nilagay ko. Okay, tulad nito, pwedeng dahil sa mature na rin yung dahon. Mature na yung dahon, and then posibleng nitrogen deficient to nung una. Pero yung mga sumunod na dahon ay okay na. Naka-recover na. Okay. Ito medyo naantala yung pagtubo. Yan. Yun din ang kinakatakot ko kasi kapag nagdidilig ako, kumukuha ako ng tubig sa irrigation. Ngayon nagsisimula na naman na mag-araro ng kanilang mga taniman ng palay doon sa unahan. Once na nakapagtanim na sila ng palay, o kaya even before, mag-i-spray sila ng herbicide. So ang tendency, lahat ng tubig doon sa unahan ay contaminated ng herbicide at dadaloy dito sa irrigation, and then sasandukin ko naman at ididilig ko sa aking mga pananim, tapos ang laban. Yun ang naging problema ko nung una. Kaya magpapadril ako ng tubig niya sa nyugan para meron akong sariling source na tubig na pandilig. Ito sa damo na to, i-grass cutter ko lang to ngayong araw o kaya bukas. So lilinis na naman yan. Yun lang ang aking maintenance dito sa kanal. Nag-grass cutter ko to about 3 weeks ago, pero dahil sa sunod-sunod na naman yung pag-ulan, kaya yan, mataba na naman yung mga damo. So yung mga kamag-anak ko na nangangailangan ng damo, so pwede nilang pulutin yung aking nag-grass cut para ipakain sa kanilang halagang hayop. Halagang hayop na kalabaw o kaya baka. Ito yung ampalaya na tinanim ng daga. Tinanim ng daga. Oo, actually tinanim talaga ito ng daga. Kasi nung umpisa na nagtanim ako ng Bistisa F1 na ampalaya doon sa isang area na yon, ay yung mga hinog nilalaglag, yung mga tinatapon kong hinog na ay tinatangay ng daga yung buto sa mga lungga dito sa mga plots na to nung una. Ngayon kasi wala na yung mga daga dito eh. Pero nung nandito pa yung una kong tanim na talong, kumapal yung talong at yung ilalim ay naging lungga ng mga daga. From there, tinangay nila yung buto papunta sa kanilang lungga. Nung hindi nila nakain yung buto, tumubo. At ito, nakapagpabunga ako ng 4 na puno ng ampalaya dahil sa itinanim ng daga. Yun, no? Tingnan nyo. Marami na ako napitas dyan. Yan pa, oh. Yan. Maraming salamat sa daga. Yan. Okay, so patapos na to. Ang lata naman kasi yung first stage ng growth ay nandito. Marami na ako napitas dito. And then ito yung mga sa taas medyo wala na, oh. Kahit ito hindi na rin maganda, pero pwede kalahati pwede pang pakinabangan. Ayan. So hindi na rin kinakaya nung pataba na nilalagay ko yung pangangailangang nutrients ng mga dagdag na mga sanga. Siguro lalagay ako ng yung tinunaw na pataba para maibigay yung dagdag na nutrients sa kailangan. Ayan yun. Tingnan nyo yung lapnos, oh. Napakalilinis ng mga bunga na yan. Nang umulan dahil doon sa bagyong Bising, pagkatapos ng bagyo na yon, pagkatapos ng ulan, ayun nagkalapnos na yung aking mga sili. So yan ang aking napakatinding pagsubok dito sa pagtatanim ng sili. Tingnan mo, hitik na hitik sa bunga. Yun. So supposed to be, aanihin ko na to doon sa aking pamimitas na nakapitas ako ng 6 na kilo nito. Hindi ko na to na isabay dahil sa gipit na ako sa oras. Ngayon, hindi ko na napitasan. Kinabukasan, nagsimula na magkaroon ng mga lapnos tulad nito. So, wala na. Hindi na yan mapapakinabangan. Hindi na yan tatanggapin ng mamimili. So, sayang na yan. Yan ang matinding pagsubok namin dito sa Albay. Dito sa lugar na to, sa Daraga. Sa pagtanim ng sili. Yan, tingnan nyo ito. Napakaganda, oh. Daming bunga. Ito, walang lapnos. So, pwede itong pakinabangan. Pero karamihan may lapnos. Alright. Napakaganda magtanim.
Nakakasigla ng damdamin kapag meron tayong napipitas at kapag marami tayong napipitas ay sulit ang pagod. Nakakasigla at nakakagana. Ito yung mga bagong plots ko, tinaniman ko ng mani. Doon naman ay luya, doon naman ay okra. Tanim ng misis ko na sa unahan na okra. So dito nagsisimula nang tumubo yung mani. Yung luya ay wala pa. Ayun, may nagbahing doon sa unahan. Tumubo na yung okra sa tinamnan ko ng luya. Okay. Anyway, walang problema. Okay lang yan. Combination plant na luya at saka okra. Okay. So yan ang aking mga bagong setup na plots na tinamnan namin ni Mrs. Okay. Ito yung aking na pruning na papaya. Yan kumapal. Mayroon nag-progress na 3 sanga, pero ang maganda ang pamumulaklak ay 2 sanga. Yan Yan. Yung iba ay hindi ko na na-pruning at hindi ko na ipupruning, pero namumulaklak na rin. Yan Yan. Yung iba dun sa unahan ay may bunga na. Ito yung aking dragon fruit. Yan. Papalitan ko yan ng poste, konkreto. At lalagyan ng gulong sa ibabaw para may patungan ng mga sanga para mamunga. Ito yung aking mga papaya. Yan. Sa ilalim lang ng mga pananim ng mga fruit bearing trees, ng saging. Yan may mga bulaklak na yan. Ito berba. Yan. Okay, ito lalaking ang papaya. Mga bulaklak lalaki yan ito lalaki, yung na-feature ko na sa mga kasarian ng papaya lalaki yan. Ito naman ay bakla. Madalang yung bunga niya, yan ang bakla, pero makapal. Kapag nabuo yung bunga ay makapal ang laman. Ito yung babaeng papaya. Yan ang babaeng papaya, sunod-sunod ang bunga. Yan. Okay, doon ganun din, babaeng papaya, yun yung na-pruning ko. Tingnan ko kung may nabuo ng bunga, wala pa. Pero may bulaklak. Ito ay parang bakla. Bakla, nagsasanga yung bulaklak. Okay, ito babae Yan. Okay. Okay, docs. Masaya tayo kasi namumunga na yung ating mga pananim na papaya. Balik tayo sa kubo. Dito sa garden of Kuya Koy. Papaya pa Ito yung bakla na papaya na sabi ko sa inyo. Namumunga pero madalang. Yan Tingnan niyo yung bulaklak. Lobat, cancel. Yung bulaklak nagsasanga. Nabuo yung bunga pero madalang ang bunga. Yan Yan. Pero alam niyo, ang kagandahan nito kasi napakakapal ng laman ng baklang papaya. Okay, so yan ang ating pagbablog ngayong araw. Balik tayo dito sa ating sort out station, sa ating kubo, at nandito ating pinitas na mga kalabasa. Ito si Kuya Koy para sa Garden of Kuya Koy dito sa province of Albay, Philippines. Mabuhay, maraming salamat. God bless you all. Bye bye.